Bunso, happy birthday. Bunso, happy birthday. Halika dito. Ano masasabi mo sa birthday mo? Happy ka ba na nandito ka? Yes, Satomuchi. What will you say? Thank you. Kanino? Mommy. Kanino pa? Dada. Kanino pa? Si Kali. Sino pa? Lord. Ang sabi mo kay Lord, dali. Message mo kay Lord. Lord, thank you po sa birthday ko. Sa mga kapagtulog ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Happy birthday po. Happy birthday po. Ba't mo ko binabati? Birthday mo. Happy birthday. Tito Maro. Bye. Ito na kami ng beach. Walang tao pag gantong oras. Anong oras na? It's currently 8:51. Ayun. Ayun sila. Toot. Ganda ng color, no? Parang nag-half siya. Guys, sa beach pa rin kami. Ayaw niya mag-swimming, pero sila ayan. Sobrang tapang. Tignan nyo, mag-isa lang yan pumupunta. Pero binabantayan naman namin. So, safe naman siya. Ikaw, ayaw mo sa dagat? Bakit? Marami pang Buhangin. Nung pumunta kami kahapon, super dami ng tao. Pero ngayon, sakto lang. May spot pa kaming naupuan. Itong inuupuan namin ngayon. Ayan, sa front, wala medyo tao. Kanina wala yung mga yan eh. Later, magbabrunch na kami sa roof deck na lang. Tapos, si Kali magpapahena siya ng tato mamaya. Dito sa part na to, meron na sa may likod. So yun, wala naman masyadong agenda today. Later ng gabi magbo-blow si Cameron ng candle. Tapos, hopefully, mga hapon, makapunta ulit kami sa beach for the sunset. May crab na lumapit. Kaya lang sobrang baby. Kawawa naman. Ayan siya oh. Nakatiis, nag-swimming na. Guys, kababalik lang namin sa room at lalabas na ulit kami. Naligo lang sila kasi super buhangin and ako nag-half bath lang ako kasi mamaya maliligo din ako. So hindi na ako nagbasa muna ng buhok. Pero before tayo lumabas, papakita ko sa inyo yung damit ko. Siya guys, actually may partner to. Ito, palda siya. Kaya lang parang hindi ko gusto. So yan, nag-short lang ako. Pero later sa beach siguro papalitan ko to kasi syempre hindi ko naman din siya pwedeng ipang swimming. So, kakain muna kami, tapos pahinga, and then magbe-beach ulit kami for sunset. Bye! Guys, nagtitingin kami ng orderin para sa birthday mamaya ni Cameron. Ito yung mga food bundle nila. Ayan. Ito lang siguro kami kasi wala naman masyadong kakain. Tapos, mag-add-on tayo na parang gusto ko na ensalada. Yun, tsaka ng garlic butter shrimps. Lunch. Ikaw, ganun pa rin. Hindi namin binago. Masarap kasi. Masarap to. Pero binago namin yung egg. Sunny side up na siya. Hindi lang ako. Hotdog and eggs. Sarap. Diba gusto mo magpatato? Hindi, natatanggal yun. Dinidikit mo lang din yung dinosaur. Hindi na, ng Filipino nila agad. Filipino nila ulit. Gusto ni Cameron na egg yung nilaga. 6 na si Cameron. Grabe. Laki na niya. Breakfast. Saan gawa ang tubig? Swimming. Swimming. Ang swimming ng swimming. So guys, it's currently 4 PM and nandito kami sa pool. May lilipat kami sa beach.
kasi may magpa-private event dito, which is disappointing. Wala lang, feeling ko wasted day siya kung gusto nyo mag-swimming sa pool. Kasi yun yung time ng swimming namin. So, around 6 p.m. dapat wala lang tao dito. Pero lilipat naman kami sa beach for sunset. And yun, check namin kung ano pong pwedeng gawin sa beach. Ito yung resto. So, mamaya baka dyan kami kumain. And yan, bibili lang kami ng cake para mag-blow si camera ng candle. Outfit check! Hanap kami ng parasailing. Sana meron. Let's go! Ayan na sila, Kobe. Ayan, may withdrawan dito if ever na need nyo. Malapit siya dito sa my beach. Palengke ng Boracay. Ito, ma'am. Sakay ko. May Bloomfield daw. Masunod ito ang buwang ka daw. Ah, okay. Hindi mo maya, ma'am? Wala na po, okay na po yun. Dito daw yung side ng mga parasailing. Parasailing, ayan o, yung may lumilip. Ayan, mga activities sa other side to, sa kabila siya. Ayan daw yung boat natin, yung Sunsilk. Ano, ba't mo ako binibidyo ha? Bastos ka ha, charis. Ayan siya. Ang ganda dito, pwede din daw mag-swimming. Parang ngayon ko lang to nakita. Tapos ang ganda ng hotel doon, Aqua Hotel, nakita namin. De cuando te tuve, debido al que más beso y abrazo las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden. Baby, ya yo me enteré, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mis rincones, lo que... Guys, tapos na dito kami sa Bakay. Pero magsistay muna kami kasi ang ganda, walang tao. Ayan, baka mag-swimming sila dito. Daddy, nakakatawa. Starfish! Starfish. Ang cute ng starfish. So guys, pag mag-book kayo for parasailing or parasailing, ano pa bang pwedeng i-book dito? Yung mga private yacht. Kasi yung island hopping sa kabila yung station yun. Dito nila kayo dadalhin. Kabilang parang magkabaliktad na beach. Yung sa island hopping kasi station 1 lang siya. Dito, yan. Kaya konti lang siguro yung tao. Okay naman sana siya, kaya lang madumi siya. Pakita mo yung water. Ayan o, parang may mga ano siya, dahon-dahon. So magsistay muna kami dito, tapos after ilang, ano oras na ba? Magsa-sunset na, lilipat na kami. Mga 5 na. Ha? Five Lipat na mahigit na. tayo? Ikaw. Okay, Oo, di mo lilipat maabutan na yung kami. sunset. Ha? Ayan o, nasa kabila kasi, ayan o, sa left side na part yung sunset. Hindi namin siya makikita kung dito kami. So lilipat na kami. Let's go na, lipat na tayo dun sa beach talaga. So ang ganda dito kasi, parang gusto ko dito. Ayun na talaga. Perfect! Nagati kami ng sunset. Daming tao. Andun. Ito yung kasi. Ay, ayun, magsiswimming. Hey guys! It's currently 7:30. Naligo na kami. Kakagaling lang namin dun sa beach. Nag-antay ako ng sunset pero walang sunset. So, yun. Pupunta kami sa 4th floor sa roof deck. Doon kami magdi-dinner. Currently, nasa labas si Kobe. Naghahanap siya ng cake. Super mahal ng cake dito, ha? 2,000 ang napagtanungan niya. So, sabi ko, umanap na lang siya ng mini cake. Kasi iboblow lang naman. Nakakaloka 2,000 for cake. Yung cake ng Red Ribbon na the usual, 2,000 siya dito. So, yun lang naman. Later, i-update ko na lang kayo pag nandun na kami sa roof deck. Na food!
All meat, tsaka butter garlic. Name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ako magpe-pray para sa'yo. Lord, thank you po dahil nandito po kami sa Boracay para i-celebrate ang birthday ni Cameron. Salamat po sa another year of life niya. Sana po lumaki siyang mabait na bata at sana po maging successful sa summer. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, i-blow na. You wish muna, you wish. Lord, at karoon ako ng toy. Huwag din magkaka. Yay! Happy birthday! Open mo, Dad. Takpan mo muna. Open mo! Ibablaw niya kasi. Once again, happy birthday to Cameron. Wait. Yay! Happy birthday! Cheers! Dad! Cheers! So guys, nasa room na ulit kami. At it's already 9:22. Kakatapos lang namin kumain at medyo inantok ako dun sa ininom namin. Good morning! Day 3. Last day today. Kumakain na siya. At tapos na din si Kali kumain. Nagpa-laundry kami. So, if ever na pupunta kayo dito, pwede din kayo magpa-laundry kasi mostly ng damit namin ay basa siya at hindi ko alam kung matutuyo siya kasi medyo gloomy na yung weather dito. Pinalaundry na namin para mamayang gabi aayusin na lang namin. Tomorrow, siguro mag-check out kami 3:30 AM. Kasi kailangan 4 AM, pipick upin na kami sa labas ng D-Mall. So, kailangan maayos na yung gamit namin mamayang gabi. Go na! So guys, brown out daw sa buong Boracay. Lalabas kami. Punta kami sa may Napahina na ako. D-Mall. Yes, baka magpahena siya. Ito pa rin tayo. Hindi ako nag-swimming kanina, sila nag-swimming. Mamaya mag-swimming ulit kami mga hapon. Last day na. So, susulitin na natin. Maaga tayo bukas. Let's go na. Kami lang tamas. Day 4, breakfast. Ikaw! Nasa'yo. Isasama mo yan sa vlog mo sa YouTube, no? Napindati ako. Titignan niya, i-flex niya yan sa iPad niya, picture and video. Pwede na ito, visual lang na. Bawal. Hey guys! It's currently 10:10 at kakauwi lang namin. Bumili na lang kami ng Jollibee. Hindi na kami kumain sa labas. So yan, kumakain sila. Inaantay ko sila matapos para makakain na din ako. Tomorrow ang check out namin ay mga 3:30. Mag-check out na kami kasi around 4 AM aantay na kami ng van transfer doon sa kung saan kami drop off malapit sa labas ng D-Mall. And nakalimutan ko palang i-mention sa last video. Meron din kaming pinook na van transfer. And ilalagay ko dito yung price niya.
waiting yung laundry. Anyway, kapag nag-book kayo ng van transfer from airport ng Katiklan, meron nang nag-aabang sa inyo ng bus. Shuttle bus. Tapos, ihahatid kayo nun sa Jetty Port. Tapos sa Jetty Port, meron silang boat papunta na mismo sa Boracay. Tapos, yung boat na yan, nag-upgrade lang kami para makaalis agad ng speedboat. So, for each adult, 5 years old pababa, wala siyang bayad. Pero pag adult, 5 years old mataas, 100 pesos each yung bayad. And then, from Jetty Port, meron ulit shuttle which is 15 to 20 minutes away na dito sa Boracay. Siya yung nagbaba sa amin sa labas ng D-Mall. So yun, very smooth sailing and mabilis lang yung biyahe. Mas okay siya, mas convenient siya, especially kung may kids. If magba-van transfer kayo, I booked it via Klook. Pwede kayong mag-search. Pero ako, ang binook ko is yung sa Southwest. Kakain na muna kami and then later mag-aayos na ako ng gamit namin. And then, siguro habang nag-aayos ako ng gamit, magbe-breakdown ulit ako ng nagastos namin from day 3 and 4. And yon, mag-e-end na rin ako ng video kasi uuwi na lang naman kami bukas ng madaling araw. Magpapak na tayo guys, pero ipapakita ko muna sa inyo kasi lalagay ko na sa bag. Bumili ako pa sa Lubong for mom kasi gustong-gusto niya ng mga pangkape. So binilang ko siya ng ganito. Hindi ko kasi alam kung anong delicacy dito sa Boracay, pero yon, ito yung mga nakita ko lang. Bumili din pala si Kobe ng pasalubong para sa tita niya. Bag. Sabi ko ito lang bilhin niya kasi magiging useful to. Parang tote bag siya. This one is 280 pesos. Pero isasama natin din yan sa expenses later. Tapos si mama kasi nagpapabili din siya ng ref magnet. So binila natin siya ng ref magnet. Mura lang to, 75 lang. I-breakdown ko na din pala yung mga nagastos natin sa Day 3 and 4. Continuation to dun sa Day 1 and 2. And sa end nitong video, i-add natin yung total kung magkano lahat ng nagastos natin. And para malaman nyo din kung, or para may estimate kayo kung magkano yung magagastos nyo if ever na magbobora kayo. And yung sa amin, medyo tipid siya na medyo hindi. Kasi kung saan lang namin gustong kumain, dun kami kumakain. Pero pagka, most of the time kasi, ang hirap talaga humanap ng perfect na resto na kakainan dito. Kasi medyo pricey sila, tapos puro bundle-bundle. Eh, sayang kasi ang hina nga kumain ng mga bata. Okay, so start tayo ng day 3 natin. Ang day 3 natin is May 31. And yun yung araw na birthday ni Cameron. So, nag-breakfast kami. Ang ginagawa namin para makatipid, medyo kumakain kami around 10 to 11 a.m.-ish para pa-brunch na siya. Hindi na kami counted dalawa ni Kobe sa lunch na kinakain. Sila Cameron na lang at si Kali. For breakfast namin, nung third day, yung sa amin ni Kobe is libre. Tapos kay Kali and Cameron, hotdogs and eggs, which cost around 700. Tapos, nag-tip kami kay kuyang nag-serve ng 150 pesos. Brunch na yun, anong oras na kami kumain. And then after no, nag-swimming lang sila sa pool saglit, bumalik kami sa room. Tapos nagdagat kami. Dahil nga merong pool party kahapon, private pool party around 6 p.m. Bawal na kami sa pool dito sa may hotel. So, ang ginawa namin, pumunta kami sa beach ng mas maaga. Tapos, pagdating namin doon, napag-decide namin na mag-parasailing. Meron nag-a-assist sa amin. So, parasailing cost around 3,500. Apat na kami doon, private boat siya. Si kuyang nag-a-assist, binigyan din namin siya ng tip na 200. Tapos dun sa bangka, may 3 tao na nagpapatakbo ng bangka, nag-tip din kami sa kanila ng 500. For dinner naman, dun kami sa roof deck nag-dinner. Bumili lang din kami ng cake ni Cameron, which is around 1,000. Tumawag sa akin si Kobe nung naghahanap siya ng cake, 2,000 yung nakita niya. Pero thankfully may nakita siyang mas mura. Ang dinner namin ay 3,000. Tapos nag-tip kami ng 200 pesos. And then the next day, kaninang umaga, pang 4th day namin, yung cake kagabi, yun ang kinain nila Kali at Cameron for breakfast. Nag-breakfast kami. Around 10 yun, so counted na siya for us na parang lunch. Hindi na kami kumain ng lunch. Sila na lang, nagpa-room service kami. Adobo flakes yung kinain nila.
which is around 510. Tapos kanina pala, nung kumain kami sa roof deck for breakfast, lagi kasi kami nagtitip, 150 ang tinip namin. Tapos, we also had Coco Mama for merienda. Yung ice cream na meron siyang mango, that cost around 400. Nagpa-housekeeping kami, tapos nagtip lang kami ng 150 pesos. Tapos nagpahena si Kali at si Cameron, 1,000 yun, 500 each. May tip na 200, kaya naging 1,200. Yung binili namin na souvenir, 450. Yung bag, yung ref magnet, yun, 450 yun. Tapos tonight, nag-dinner kami, nag-Jollibee na lang kami. Ayaw na namin lumabas kasi dapat magpahinga na kami, maaga kami bukas. Yung dinner namin tonight, it cost around 1,100 kasi may mga pang midnight snack or para sa tomorrow morning na din kaming in-order. Mga burger, ganyan. I think that's it for all the expenses. Ito yung total. So, hindi ko din alam kasi kukwentahin ko pa lang. Hindi ko pa alam kung magkano siya. Pero, that's our breakdown for lahat ng nagastos natin dito sa Boracay. Actually, may mga hindi kami nasama pa from day 1, day 2. Kasi, nung day 3 and day 4 na lang ako nagsasama nung mga tip, ganyan. Pero yun. Ayun na, that's it for today's vlog. Siguro magva-vlog ako after 5 years na ulit. Dahil hindi ko alam kung kailan ang next vlog. Pero yun, bye! Hey guys, so this is 2 months after our trip to Boracay. And the ending of our trip was very chaotic. It was so frustrating. As you guys have seen on the clips earlier, nagpahena si Kali at si Cameron. And upon entering the hotel, sinabihan nila kami na meron nga daw penalty kapag nalagyan yung sheets. You know, pagka nahawaan yung mga pwedeng mahawaan dun sa hotel, especially yung mga towels, yung bed sheets. And we were aware of that kasi may mga nakalagay din naman sa walls nila na parang reminders about it. So, upon receiving that reminder, we were very, very careful kasi kailangan mapatuyo yung henna within 1 hour. With that time frame na 1 hour, pinagstay muna namin si Kali and si Cameron sa may dulo ng kama. Pero, being a kid, ewan ko, pero somehow, may mga nakita kami sa bedsheet na parang mga tuldok. And aminado naman kami dun, may mga tuldok yung ibang bedsheet na super subtle lang talaga. And I'm also very much aware na kaya yung tanggalin. And I'm gonna show you guys some photos kung ano yung itsura. Very minimal lang talaga. Kasi pinagbabayad nila kami nung mag-check out na, pinagbabayad nila kami ng around 8,000 just for these stains na nakikita nyo sa screen na to. And of course, umaangal kami kasi even though na na-stainan yung mga bed sheets, parang maiintindihan ko pa kung nag-compensate or sinabi na, sige ma'am, since minimal lang naman, pwedeng half na lang natin. Pero ini-insist nila na 8,000 yung babayaran namin for the penalty dahil lang sa mga stains na nakikita nyo. So, hindi ko na na-picturean yung iba, pero puro ganyan lang siya. Kaya, nagreklamo na kami na, bakit ang mahal? Hindi naman, alam nyo yun, alam naman namin na matatanggal siya, ganyan. The bottom line is, yung mga stains na ito, hindi naman super grabe. So, naintindihan ko na may penalty, naintindihan namin na may penalty, pero not to the extent na abot siya ng 8,000 because minimal lang naman eh. Maintindihan ko if yung stain na nagawa doon sa mga sheet is sobrang grabe na hindi mo na talaga magagamit. But you know, baking soda will do. Alam mo naman yung mga pantanggal sa mga ganun. And basically, magagamit pa rin nila yung mga sheets na yun. So, very lugi on our side. Nung nagalit na kami and parang naiinis na kami kasi malilate na kami sa flight namin, we just paid them 6,500. Kasi nilaban talaga namin na grabe naman, ang mahal naman ng singil nyo for just this gatuldok na stains. So yun, binayaran na lang namin, sinabi ko para matapos na. And then, I also forgot to mention, just be careful kasi nung last day na namin, nag-order kami ng fries and calamares. And si Kobe is allergic siya sa seafoods. So, buti na lang may dala akong cetirizine. Hindi siya kumain ha, hindi niya tinouch, never niyang tinouch yung calamares. Never niyang hinawakan yung lalagyan. As in, dun lang siya sa side ng
fries. So, inatake siya ng allergy. And buti na lang, meron na agapan kagad kasi may citizen kami na dala talaga. Siguro, it's better if sasabihin nyo na merong may allergy sa inyo para, I'm not sure what they did, pero baka ginamit nila yung same cooking oil. I'm not really sure, pero kasi inatake si Kobe ng allergy niya. So yun guys, if pupunta kayo sa Boracay, and I think kahit anong hotel to, syempre if magpapahena kayo, dahil sakit siya sa ulo, so beware of that. Lesson learned na lang talaga sa amin. Ang nakakainis lang dun sa hotel is, talagang pinapabayad nila ng full, even though yung mga stains, matatanggal yun. Alam namin matatanggal yun. At sa nakita nyong photos kanina, hindi siya ganun kagrabe. Alam naman namin if at fault kami na talagang kailangan naming bayaran, nakaperwisyo kami. Pero kasi hindi siya ganun. So yun lang, I'll be ending this vlog. Actually, parang hindi ko siya matake. Kaya ang tagal kong inedit yung day 3 and 4 na vlog ko sa Boracay because nainis ako dun sa ending nung trip namin na yun. Pero wala nang magagawa. Lesson learned na lang talaga sa amin na next time, wag nang magpaganon. Because sakit lang siya sa ulo. Pero ayun, I think that's it. I'll see you guys on my next one. Bye!